Good day, DCMK. Right now, we are here with us is Miss Doris Pamisa Torres, and to enlighten more about the Pamisa Brotherhood Incorporated, she will give us the full details and the chronological history of the Pamisa Brotherhood. Yes, sir. Good evening. So can I? Yes, go ahead. Yes, itong history kasi sa pamilya namin, dalawang magkapatid, Antonio at saka Bernardo. Pinagsimulan po ng Oo. Pamisa Brotherhood. Antonio at saka Bernardo, magkapatid sila. Ako doon nabilong sa Antonio. Pero kasi nag-create sila ng Pamisa Brotherhood kasi itong anak ni Bernardo na si uncle ko din, kasi siyempre first cousin ng mother ko, Hason Pamisa, yun siya ang locator. Kasi siya nag-aasikaso ng doktor na hapon. No? Yung hapon na yun, binigay niya yung mapa, cloth yun na mapa. So, inay po, ano po yung inaasikaso? Ano pong bagay yung inaayos na? Itong inano ko, yun mga kayang, about the history. Ito kasi naggaling sa mga hapon yung mapa na cloth. Tapos, ibinigay doon sa uncle ko na Hason. Yung mapa po na yan for treasure hunting? Oo. Kasi siya ang nakaalam kung saan yun. Saan yun? Kasi sa Yamasita Good yun. So, ang nangyari, yung dalawang kapatid, kasi medyo nagtampuhan sa mga kapatid kasi they are from, from Misamis Oriental, Pinagwitan, yung Balinasan. Tapos, yung dalawang kapatid, pumuntang bukid mo. So, yung father ko, yung mother ko, father ni si Antonio, na-assign si Antonio kasi yung mga anak ni Rodriguez, pinsan namin na hindi pamisa. So, nagkasama sila. Nag-create sila yung, kasi at the time, wala pang walang Kumbaga wala pa pong paper, legal document. Wala. Yung sulat-sulat lang, verbal salita, o nila sa, yung dokumento, pero hindi yun talagang illegal, na legit. May kasunduan lang po. Oo, pinanghawakan na papel na Oo. So, ito si Bernardo, ang task niya is to get the treasure hunting permit from si Marcos, President Marcos pa. Anong type po yun? Yung permit, di ba, mag-permit ka kasi hindi ka pwedeng mag-treasure ka, wala kang permit. Hindi, mga anong year po natatandaan niyo po? 1966, is 11, number ng permit number is 11, 1996, at saka mag-mature siya, 50 years kasi mag-mature siya, 2016. Yung maturity ng treasure. So, itong mga uncle ko, father ko, kasi father ko, siyempre, hindi siya pamisa, tourist siya, pero asawa niya kasi pamisa eh. So, pamilya kami. Mga uncle namin, mga pinsan nilang ibang apelyido din. Nandyan sa record yan naka-record yan sa SIP. Tapos, yung time na yun, 3 yung butas na mabutasan nila. Yung kasulatan nila doon kung saan yung 3, Laruhas, Manago, at saka Baguntaas, Valencia, Bukidnon. Yung Baguntaas, doon kami pumupunta. Parang kasi livelihood eh. Pumupunta kami dito doon kasi yung father ko, dinadala ako niya. Kasi ako lang naipon sa PND. Yung ibang kapatid ko kasi sa Mountain View College ng araw, doon sa mga school. So, kaya nakita ko talaga kung ano yun ginagawa nila. Sa 3 kasi, kung saan yung butas makukuha, doon sila maghati pa rin equally. Mag-equal sila. Habang inaano nila, parang hindi, kasi yung detector nila ginagamit, yung ano lang ba, yung mano-mano, manual, o ano, di ba mga uso noon? Hindi pa yung GPRS ngayon. Hindi. Pero itong Lyots, sa Iligan, yung mga mayaman din na meron silang detector na, yung panahon na yun, parang high-tech na. So yung uncle ko na si Hason, na siya talagang binigyan ng tawag ko yung cloth, na tapos ginawa namin yung father ko,
yun ng kapilan. Ginawa na picturan. Parang 1970, 1971. So, nag-start sila. Ngayon, hindi talaga yung bang, na ano nila, nakuha talaga, yung eksakto talagang ano. Kaya, lumuwas yung uncle ko, yung Hason Pamisa, pumuntang Iligan City. Kasi inano nila si Diyos. Kasi si Diyos, pumayag na share din siya. Habang bumalik siya sa bukid noon, doon sa may ano kasi dyan sa bukid noon na mangima, yung ano yung nagsisigsag ang daan. Na-discuss siya ngayon yung mimong line, tapos hawak-hawak ng uncle ko, yung detector, nakaano sa ano niya, kasi nanulong niya, yung sa, tawag mo ano, sa balls niya ba? Very tragic. Oo, doon tumama. So, yun na tayo, nandoon kami sa Valencia kasi nag-weekend kasi kami, ako yung papa ko. Tapos tinawag siya na ganun yung nangyari. Very close kasi yun sila ng papa. Namatay po doon. Namatay. Tapos, yung relo pa nga niya na, hindi ko makalimutan, Lero, na ano, sa hapon yun. Ibinigay din niya doon sa father ko. Yung relo. So, kaya yung sa nangyari na yun, hindi na namin alam. Pero yung yung mga butas-butas kasi, yung father ko, kasi isa siya sa digger at saka financer, umiikot sila sa mga butas, yung mga officers. Sila yung nag-ikot-ikot. Pagkatapos noon, yung sa nangyari na, yung asawa niya, ni Hason, yung si Matia, may mga ano yun may mga permit niya, yung mga ano ng gamit ng asawa niya. Dinala niya, kasi ang LOI kasi nakalagay to the Pamisa Brotherhood Association. Saka sinabi doon na kung ano yung makukuha, makipag-coordinate sa government bank. At saka mag-ano ng military. Yung magpatulong. With the assistant. Mag-assist yung mga military. So sa nangyari na yun, doon kasi sa Valencia, sa amin sa Baguntas, hindi yun tuloy kasi nga may sa lalim na sila. Doon kami naghatid ng mga pagkain, mga snacks, kami mga bata pag Sunday. Tapos binaba yung binababa na namin, malalim na. May malaking nakalagay na kamay ganun. So, ibig sabihin is stop yun. Binungkal ngayon ng uncle ko na youngest ng mother ko, si Aming Pamisa. Inano niya. So, yung tubig ba, lumabas. Grabing lumabas na tubig. So, yung lumabas na yung tubig, nag-stop na ang dami ng tubig. So, hindi na lang tubig. Tapos nakakita sila ng malaking ahas. Ahas na pero sabi nga nila, hindi pala totoo yun. Parang bang inalagay lang din sa mga hapon. So, ang nangyari na, iniwanan na yun. So, yung inano na lang nila, nag-focus sila sa laruhas. Pero yung laruhas, hindi nila masyado. Hindi na yung papa ko namatay, kasi madulas na. Ang malubog na yun sa Tagalog ng yun. So, nangyari, doon, ngayon, doon ang iba, doon sa sa may Managok. Yung Managok na yun, Lantapan, Malay-Balay, Managok. So doon nila hindi na, umalis naman yung mga angke ko, ibang nag-to-over doon ng ibang mga, pero mayroon pa din kasi nga Pamisa, mayroon pa din ng ibang angke. So yun na time, inano na nila. Nakakuha na sila, ni-report na ng asawa kay Colonel, I'm not mistaken, Colonel Angeles, Major, kasi pag-meet namin Colonel na siya. Ano po? Sa Major Angeles, kasi military siya, siya. Kaya yung pinaalam na sa kanya na yung gold lumabas na, nag-ano na siya ng mga military. Kinarga na nila ngayon, kinuha nila, fiesta doon. So para hindi ka masyadong maingay, kinarga ng C-130, dinala ng Davao. So may record dyan sa Davao, hindi ko alam tayo kung ano na. So dinala sa Davao, tapos sobrang marami, dinala ngayon sa DSP. Ano mga year po yun? Mga 1971, mga 80 something, 80. So, So,
still po nung Senior Marcos pa rin. Oo, siya pa, yun nga ang nakaano dyan, si Jaime Laya. Kaya alam namin yun, si Governor Jaime Laya. Siya yung nag-ano talaga. At saka parang vice niya, Governor is si Surato. So, yun ang yung nangyari na. So, nag-stop lahat ba? Nag-ano sila, saan na kayo yun? No? Kasi nga, kinuha ng military, pinintahan doon sa mga angle, yung mga leaders ko, yung papa ko, mayroong yung mga slice na mamaliit na gold. Yung laman, kaya yung bang mga, diba, pagpasok doon sa loob, kasi kung makaano ka, mayroon doon mga kahoy, mga malaming kahoy, na yun ang, mayroon kasi, na talaga na doon. So, ang pagkakuha na, dineposit ngayon, ni pwede si Colonel Angeles kasi siya nga is active. So, ang pinadeposit niya, yung asawa niya, at saka yung brother ng asawa niya, kung hindi ako magkamali, Amador Riles. Yung asawa kasi ni Colonel is Marilis Angeles. Yun sila ang iba pang mga pangalan doon, yun sila. Sila ang nag-deposit. Ayun, ang ginamit nila, kasi nga sa pamisa ang permit na ibinigay nito sa Brotherhood, pamisa pa rin, Brotherhood. Under pa rin po ng Oo. pamisa Brotherhood. Kaya hindi nila basta makuha-kuha. Nag-deposit sila, disimba na magpa-deposit, utusan mo ako, na mag-deposit ako doon. Pero hindi ko makuha yun. Kasi under account mo, doon ko ini-deposit. So, hindi ka pwede na mo. So, yun ang inano ni Colonel Angeles na hindi siya maka-withdraw. So, dahil po usaping bangko, so from the Bangko Sentral ng Pilipinas, the account name po is under the Pamisa Brotherhood. Oo. Pero siya ang nag-deposit kasama yung mga dokumento doon. At saka yung sa permit, doon sa ng permit. So, yung na parang wala na, yung asawa ni, ng Hason Pamisa, nakita niya kasi noon pala, mag-inventory pala sa mga doon, commodities sa loob. Nakita niya na nandiyan pala. Yun ang start. Sino po ang nakakita? Yung mismo ang asawa ng Hason. Yung locator, na siya din ang nag-inform doon kay Colonel Angeles. So, ang ginawa, sabihin na nila natin, yung pagkaano na, ilang taon na yun, kaya nalaman namin nga, nakadeposit dyan, na nag-back up ang pamisa. So, lahat ang mga STR, kasi hanapin ko pa din yun, kasi may STR kami dyan, pero hindi, parang, ang ginawa kasi ni President Marcos, isang STR lang ang ginamit, kasi maraming lumapit sa amin, kasi alam nila, nag-umbrella kami. Ang Pamisa Brotherhood, para bang title, na, parang kayo po ang mother title. Oo, para kami ang mother title. Kaya tiningnan ko ang wife. So, ikaw, kung ano pa yung mga gold nila deposit, pareho ang number ng STR. Kaya kami, wala kaming sarili na STR kasi hawak na. At saka yung sabihin natin na nag-back up. Kaya nga sabi nung engineer ako na ito, matagal na yan, dyan ang Pamisa, alam namin, may time lapse dyan, naka-deposit dyan, naka-back up yan sa mga hospital, yung sa mga daan. Sinabihan nga niya ako, kayo yung kayo may-ari ng Pilipinas. Parang biro. Kaya paano namin kunin yun? Kasi na-deposit, paano namin mapapatunayan na kami nga yun ang may-ari? Kaya ang ginawa ko, kasi nandun ako sa New Zealand, tapos ako ang nag-finance. So sabi ko sa SCPC, kung nagastos ko sigurado kung paano ginawa yung pera, ano niya. Kaya umuwi ako. 95 din, 95. Parang, so, pagdating ko, tinawag ko, doon kami sa lugar na mga Pamisa. Doon kasi taga doon, Balimasan. Kumbaga yung clan niyo po. Nandoon. So, tinawag ko sila lahat, kasi ni-revive ko para makuha namin. So, yun na nga, yung father ko doon sa sa father ko, talagang siya ang iba sa loob, siya ang successor, kay Vice President siya. Namatay yun yung lulo ko. So, siya ang vice.
So, naging presidente siya. Mayroon kami nilagay doon na ano, talagang gusto nila basta. Sabi ng father ko, hindi ako magkamali, Pamisa Brotherhood Association. So, yun na nga, Pamisa Brotherhood Association. Nagkaano kami, so pinarehistro namin. After that, pumunta dito sa Manila, yung yung papa ko, kami, pumunta Manila. Pero, kasi medyo nang edad na rin yung father ko, nakasakit-sakit na, ako talaga yung parang kasi ako yung ayos. So, yung father ko, sabi niya, sige, maggawa ako ng SPE sa iyo, tapos i-appoint ko si Amos Pamisa. Siya, i-appoint ko yan kasi nga, hindi kanyan i-try doon, kasi dugo at laman ka dun ng papa mo, ang lulo. So, yun ang ginawa ko. So, kaya po naging Pamisa Amos, na-involve yung surname na Amos. Oo, na-involve siya doon. Pero marami din mga Amos, na yung bunso ng mama ko, Pamisa din. Pero totoo siyang leader. Yung si Amos Pamisa, yung nire-revive ko na, may panirestro ko na, nilagay ko siya. Kasi siyempre, uncle ko eh. Diba? Papasok ko sa iba, siya pa. In due respect doon sa malapit na kamag-anak. Yun. So, pagparehistro na namin, pag-rehistro na, so dinala na. Mayroong pulis na sumama na sabi niya, huwag tayong mag-ano sa suludo o Central Bank na kung sino tayo. Hinahanap natin. Kasi siya nga sinasa para bang kung ano pa, nasa NBI ka parang so, parang NBI yun siya. Ito na alam kasi patay na siguro siya. Pagpasok doon, nakita nila talaga ang Pamisa Brotherhood. So, sabi nila, totoo pala na Pamisa, hindi magkamali kung kuya. Sabi na sa father ko, hindi nagkamali si kuya, na talagang Pamisa Brotherhood. So, yun sabi ng NBI, magkaano-ano man, sabi niya, magpula na lang yung, mag-red na lang yung dagat, babalik sa'yo. Kasi yung identification mo, yun ang sick na legit kayo. So, legit. So, yung father ko, siya talaga ang unang nag-claim. So, naunang claim, mayroon kami ibang mga master list, mayroon kami ibang mga pangalan yung dati. So, pagkatapos doon, pagkamatay ng father ko, 1997, pagkamatay niya. So, yung uncle ko, pinapunta ko pa ulit sila kasi gusto silang ulit kasama na yung board. So, anak ko, kasi ako nga yung financier. Oo. So, pagdating nila sa kasi patay na yung father ko, kaya pero sila nagtagal, pumasok pala yung uncle ko na siya na yung presidente. So, ibig sabihin po, from the document na from Pamisa, hindi siya nagkaroon ng proper forum na board resolution, general assembly, para ma-replace. So, yung mga niya, yung may mga board siya doon, may mga ginawa din doon na hindi naman talaga kapatid lang sa mga leaders na doon, na naisama ko na rin. Naisama na rin ba? So, nila, naging presidente siya. Sa mga, hindi sa, yung sa body, sabi natin, body, o Pamisa clan. So, pag-living, kaya pala sa nagtaga, kaya pinasok na yung pangalan niya doon, na siya na presidente. Appointed lang siya. Tapos, siguro, may ginagawa mo sila ng So, okay lang, sabi ko. Pero, nilibing yung father ko sa 13, pagka 29, nag-general kami. Tapos ako ang binoto. So, ako talaga yung official na naging presidente. So, sa na ngayon, yung nalaman ko na natin, siyempre, mayroon mga pinisan ko na yung mga anak niya, yung Amos, talagang ginawa niya talaga dito na iayos niya na siya ang naging presidente. Kung anong kasi nga din ang sinabi niya. Tinalter po nila. Oo. At saka nga, one time, nagulat ako kasi pinadala sa akin na as president na ako, galing talaga Central Bank. Nagtaka ako, bakit naging Amos na? Para bang nila? Pinagutan. Oo, tampered nila. O binago nila. Siyang naging presidente. So yung, kasi may nagsudan sa kanya itong mayaman, nandito sa Novaliches, engineer yung Garcia nagsabi. Gusto ko makilala daw niya. Yung nakilala niya, para bang matamlay na yun siya, dahil na, hindi pala ito siya totoo. Kaya nagalit lalo yun sila sa akin. Pero hindi ko sila nistab, kasi kung ano yung gusto, kasi siyempre may iba na din ako. Especially sinabihan na ako na hindi talaga yung makuha ang willingness na babalik yung
si President Marcos. From the point of origin. Oo, hindi talaga. So, ang nangyari ngayon, di ba ninanunan nila, yung sinabi na patay na ako, wala na yung dokumento ng father ko, wala na yung father ko, wala na yung ang bibigyan ng mga wala na. Yung father na lang nila. Tapos mayroon siyang sinabi before namatay. Kaya sabi ko nga, ayun pala, kung ganun yung mangyari, nagsinungaling yung father, yung uncle ko na nandiyan na siya sa limit ng kamatayan, na siya talaga. So, kaya hinahamon ko nga, yung nangag-finance o naniwala sa kanila, na makipag sa akin. Kasi, sa primero pa, hindi ako nagsabing hindi. Sinabihan ko nga, kasi hindi lang ko ng pangalan, pero Undersecretary ng Finance, pinuntahan ako sa bahay talaga. Sinabihan ako, it's about time kayo naman ang makikinabang. Matagal nang nakikinabang ang Pilipinas. Si Tuisya, ganun din. Nag-ano siya sa akin, nagbili siya eh. Sabi niya, sinabihan niya yung asawa niya, ito yung may-ari. Ito si Dunya, may-ari ng Pilipinas din sinabi. Tawa na tawa ako. Wala lang akong magawa kasi nga wala kaming iskian. At saka hindi rin naman na time, nakabasa ko talaga yung libro na binigay sa akin, isa sa anak ni Marcos. Ilagay doon na hindi matouch yan ganun kasi nakaback up na. Nakaback up. Pero kung sabihin nila na hindi yan totoo, na sila nga, hindi ako, may libro dyan noon sa Central Bank na pag magtawag ka nandun na page 92 or something, basta kalimutan ko. Nung sa dami nang nag-claim, madami na, tinanggal yun. Hindi ka na basta-basta maka-inquire. Pero ako, hindi naman siguro, sa ang undersecretary, hindi naman siguro siya magsabi na pinuntahan ako mga alauna ng madaling araw. Nagpunboy sa kanya mga Muslim. Sabi niya sa akin, halika muna, pinapasok ko si gabi na. Pinababa niya ako, pinasok niya sa akin. Sabi niya, alam mo ba, yung sinabi niya about the pamisa. Kasi yung pamisa na gold, yun ang nakabaka. Maski yung security, cheap security, nagsabi bakit naghirap yung pamisa samantalang alaki ng pera nila sa bangko. Yung isang asawa ng Hapon, kinausap ako, sabi niya, ma'am, chinik namin talaga, pwede kami ba mabili ng ibang gold doon sa Anderson. Sabi ko hindi. Ako kasi may kausap na yun. Kasi nandoon pa yung papa ko. Wala naman. Kasi as financer lang ako. Hindi pa po kayo authorized na? Oo, hindi pa. So, yung na ngayon na naging legit na ako, tapos sinabihan ako, huwag mo munang i-galaw yan. Kasi di ba mayroon ako, ang nagsabi sa akin, si General Solitario, kasi ni President Marcos, siya nasabi sa akin, hindi ka ba matakot? Bakit ko matakot? Alam mo, maraming 22 accounts sa pamisa na nandoon sa ibang bansa. Kasi nga, siyempre si President Marcos daw, hindi pwedeng mag-deposit na pangalan niya yung permit. Kasi ito, mapansin, hindi naman maganda pakinggan. So, yun ang sinabi niya. Tapos sabi niya, yung PNB, ang bagong lipunan na pera, naka-back up yan, sa pamisa. Actually, mayroon akong, yung bang gold metal na certificate, kumpleto yun. Oo, pero inano ko, para bang yung naprinda, nung nagpuno ko ba. Kasi nga, nausan ako talaga, utang-utang ko na ako, para maiayos ito. Pero nga, pag sinabi sa akin, kasi tinignan yung sa PNB. Saka marami ako dyan na certified lang copy sa original na mga account. At saka yun ang tawag nito, si General Castillo, nagbigay siya sa akin ng pinirmahan talaga yung ibang nakatama ko. Ipa-follow up na yun, yung doon sa kasi nakapangalan niya, may mga dami ba ginamit? May mga dami. So, pero sa lulo ko, yung mga malaki dyan sa Pilipinas, nandyan yan, yung nandyan sa akin yung original. So, huwag kang mag-alala kasi mayroon naman doon sa loob.
Ngayon, ang sinasabi ng mga pinsan ko, yung asa anak ni Amos, na siya lang sa lahat, si Amos, ang hindi talaga, na sabi natin, original na Biblia. Ang dami niyang pinasok na hindi pwede. Matagal na na-deposit, ngayon ka pa magpapasok ng bagong digger, ano yan? So, kaya masakit sa loob ko, kalooban ko. Palagi nagpupunta sa akin yung mga pinsan ko na, ano mo yan, inaano mo yan, kasi alam naman namin na sa'yo talaga, para pang, di ba kung tutusin, aking organisasyon, aking asosisyon, dahil ako nga nagpa-legit dyan eh. Ako nga na ano, kaya pinasok ko lang din sila. At saka, ang ayaw ko pa, yung lolo ko kasi na Bernardo, ayaw kong mawala yung pamilya. Kasi siya nga ang nabigyan ni ano. Kumbaga, nagsimula sa kanilang dalawa. Siya ang binigyan, siya ang galaw ka lolo. Siya kasi ang binigyan ng ano, yung lolo. Yung pagpunta dito last time, yung pinsan ko, kasi tribal yun eh, Dato, Luman, yung mga ano, basta kayo matral na Dato. Sabi niya, pamisa yung pinsan ko, kasama ng girlfriend, pamangkin mo. Pamisa ka? Sabi, alam mo bang, ganun din pagkasabi, alam mo bang, ang daming binagkapan ng pamisa, ang daming ng pamisa dito. Sabi niya, ang yaman-yaman o dyan, hinahanap niya yung mga sirok-sirok. Yun na time na talagang marami kalmaan. Pagtawag mo, kaya sa uncle ko na yung Amos, ang dami talagang nagdaming nag-finance. Hindi taga bundok, hindi taga probinsya, mga mayaman na tao ang nag-finance. Why? Kasi talagang ipag-inquire ka, nandyan talaga. Kumbaga, nagka-interest sila kasi legit medyo para ma-enlight ang Bangko Sentral. Saan po bang Bangko Sentral specific nakalagat itong mga commodity deposit nyo ng tubig? BSP ng Manila. BSP Manila. Ang nag-deposit niyan, yun si ano na. Yun na nga si Colonel. Nag-usap kami ni Colonel yan, ang yes, yung nag-deposit. Sabi niya sa akin talaga, si Juan, din-deposit ni Pedro. Siyempre, nag-iwan si Pedro para sa kanya din. Gusto niyang kunin yun. Pero hindi nga siya. Yung abogado ko na hindi yung si Eleuterio, uncle ni Noli de Castro. Tapos, yung pag-usap namin, kasama doon yung Colonel. Lumabas muna ako, inon ko yung tape ko, yung record noon, maliit lang noon. Tapos, narinig ko, nagsabi siya, attorney, mag 50-50 tayo, huwag mo na isama ang pamisa. Basta tulungan mo ako makalabas. So sinabihan siya, hindi pwede, para kung silig, yung stick na broom, isa lang, mahirap maglinis. Dapat buo yun, sabi niya. So, yung pagkamatay ni kasi namatay na yun, at saka yung misis niya, talagang sila, na talagang ang totoo pamisa, hindi sila ang may-ari. Pamisa Brotherhood talaga ang may-ari. Sino po yung namatay? Yun ang diba, yung naglabas na yung gold, kinarga kasi ni ni Colonel sa C-130 kasi nakalagay din sa Iloay, lumapit yung asawa ng Nikitor na Tapos yun, sila ang nakuha, diniposit na, dinala nila sa Davao, tapos forward sa BSP sa Manila. So, yun ang nagsabi na sila talaga na, ang may-ari talaga pamisa Brotherhood. So, kaya sabi nila, kasi pinsan kumpare sila ni Hason. Kaya nga lang, hindi talaga namin, walang makaklaim ko yun kasi nga walang SPR. Pero, kasi, wala din silang, siyempre kung magsabi sila, wala naman silang hindi siya registered. Kaya sa makita mo kayo ng registration dyan, yun ang first talaga pag-register. Yun din ang nag-claim, nag-start ang project. Yung Amos na pamisa, ako ang panagpasok. Ngayon na nga, sila na kung na ninakaw ko yung dokumento. Bakit ko manakaw eh? Hindi yan nahiwalay sa akin, kaya nga pamisa autoris ang nakalagay. Saka hindi lang kay pamisa at hindi pamisa, nagkaisa yan na nagbibigay. So, para kung ano nangyari sa kwento nyo, ay nabaliktad pa kayo ng kamag-anak mo? Oo, yung mga anak niya, kasi yung ama, ilagay daw niya doon, kasi mayroon akong kapay na anak ko, naglagay doon, Pamisa Brotherhood Association, under the name of Amos Pamisa, and here his children. Paano yan? Na ba, mga maliit pa nga yung mga bata, ako nga, elementary pa. Kaya nga lang, ako talaga nag-register dito. Kaya sabi ko, kaya nga hinahamon ko na kung
pwede, i-hold mo na yun. Kasi talagang tunog na tunog, marami ng tao pumunta dito, mga ano nila, financial. Dahil po 2016 pa yung maturity niya. Nag-matured na talaga. Oo. Baga 2016 Nag-matured na talaga yan. Kaya nga, yung isang governor dyan, na ex-governor, na siya ang tumulong. Katapos, na wala, bumalik. Sila nagsabi din ng mga pinsan ko, pagbalik niyan, yun ang time para i-release, which is totoo naman. Yung sinabi ko, may tumawag, na talagang i-release na. Sa akin ngayon, ang tao kasi alam nilang ako ang may hawak. Pero hindi yan. Kaya nga, inaano ko na kung pwede talaga na makipag-sige. Paglaban ko to kasi hindi nga lang sa amin, sa taong bayan. Kasi hindi naman lahat yung gold ay nakuha sa, andi pa nga, ano lang, ang umbrella lang sa license. Permit ng pamisa. Kaya maraming yung sa Surigao na mga mining, may foundation, isa lang SPR sa gold. Isa lang talaga. Ipakita ko yung mga sample, iba-iba kung nandiyan, kasi nasunog na yung bahay ko. So, yun ang inano ko, ipagdasal ko na sana, yung ibang mga tao dyan, para hindi na maggulo ba, magkaisa. Kasi, wala naman ako, hindi naman ako marunong manglamang, kaya nga pumunta akong Pilipinas. Oo. At saka ako dito buhay, hindi ako namatay, at saka hindi ako nagnakaw ng dokumento, kasi ang dokumento ng SICNA sa akin, hawak ko yan. Kung hindi nga lang nasunog ang bahay ko, nandoon lahat. Pagka yung original po lang sa inyo. Yung original, yung sa SIC, original ko sa SIC yan. Pero yung sabi nila, kasi marami kasi silang sinama, they are not pamisa. Hindi talaga pamisa. So, kaya, sana magising na yung tumutulong. Wala naman akong kunin sa kanila eh. Kung magkano yung nila, kung mayroon silang arrangement, ano ko yun, go ahead nila. Pero ayaw ko lang na maraming kawawang mga anak sa totoong diggers, katulad ko, akin yan yung kapili, na hindi maisama. At saka, alam ko naman na hindi nga ito sa taong bayan sa taong bayan nga ito eh. Mayroon lang kaming part, pero the rest, ako pa rin ang mag-decide. O ako pa rin ang mag-supervise. Para sa lahat. So, ito po ay for humanitarian, hindi for personal. Nililiwanag lang po natin na hindi po ito for personal na Pamisa Brotherhood Clan. Oo, hindi ito na pamisa lang. Kaya nga may FS ako para sa mga project, especially hospital, kasi pareho yun yung ginawa ni di ba, mga Marcoses noon, ang hospital, ganun talaga. Kasi maraming mahirap na hindi pa dapat sana mamatay. Kung namatay ka lang, dahil nga pira-pira lang So, gusto ko na maski mahirap yung mga tao, nakatikiman sila ng masarap na pagkain, masarap ang tirahan, di ba? Kasi, yung iisipin natin na itong pera na ito, hindi natin madala sa langit yan. Maski 5 sentimo. Kaya, yun na, ako talaga, ang gagawa ko talaga, paglaban ko talaga ito. Kasi, hindi naman ako nagsinari, kaya sabi ko mag-lie detector para mapatunayan kung sino nagsabi ng totoo. Kasi akin ito, sabihin nila na ninakaw ko. Bakit ko nanakawin? Father ko nga nakalagay, presidente ako, sabi walang record, mayroon. Kaya yun lang, na sana inahamon ko lahat, maski pa kasi nakapirma daw si President Marcos na sana hindi. Hindi muna kasi may mga tao namang totoo na tunay na may-ari na yun ang hindi makatanggap. Kasi yun lang sa malapit lang daw ako. So, yun lang ang masasabi ko kung sino kung anong gusto nila mangyari na magharap-harap kami, maglapit lang sila sa akin. Kasi hindi naman ako ganda ng buhay ko sinisinin. Umuwi lang ako dahil dito sa mga mahirap kong pamilya. So, thank you very much for the time. Very enlightenment of this interview. Tawagan ko lang kay Basic CNC, President Bongbong Marcos Jr. na sana maayos ito. Dahil ito naman hindi lang naman para sa pamilya namin,
ito ay para sa humanitarian naman ito. At saka sa sa Bangko Sentral ng Pilipinas, the governor, at saka the monetary board o mga opisyalis diyan na nandyan na involved nito na sa office na ito, na sana huwag muna ninyong kasi ang nasabi sa amin sa pamilya sa Mindanao na ilalabas na sana hindi muna kasi mag-investigar more sila, mag-investigate muna kasi nandito na ako, kasi sinabi nilang patay na ako hindi totoo, na nandito ako ngayon, lutang ako na magsabi sa katotohanan. Hindi ako lulutang kung hindi totoo ang sinasabi ko. Nandyan sa akin, nandito sa akin ang mga dokumento na magpapatunay sa PNB at sa Central Bank or sa SIC, kasi dami itong account, alam namin ito na maraming account. So ito, uulitin ko, hindi ito para lang sa pamilya namin. Ito ay makatulong sa maraming tao na nagkailangan ng tulong. Kaya ito, kasi may project din naman ang ako, na may FS na ako. Alam ko may project din ang gobyerno. Kaya magkaisa tayo sa mga tao na involved sa mga opisyalis sa Pilipinas, na ipag-isa natin para matulungan natin ang mga Pilipino na nagkailangan talaga ng mga tulong natin. Kasi alam naman natin na hindi ito kaya sa ngayon, hindi kaya sa gobyerno. So mayroon naman kasi naka-umbrella kasi itong account namin naka-umbrella talaga. So gusto kong maski sa pamilya ko, sa mga pinsan ko, na magpakatotoo kayo. Kasi alam ninyo, mga bata pa kayo, wala kayong alam. Sabihin ninyong ninakaw kong dokumento, paano ko nakawin ang sarili kong organisasyon yan kasi nakapangalan yan sa Pamisa Brothers Association. Isinali ko yung mga matanda, yung nangamatay na, pero nakaregister. Ang unang nagpasok ng claim dyan, kami talaga, father ko. Kaya, yun, hindi ako matatakot maski pa lie detector. Kaya kayo nakag-finance nito ngayon lahat sa mga iba-ibang mga pinsan ko sa bagong asosasyon, iklaro ninyo para sigurado. Kasi ako hindi ko rin alam kung yung pera ninyo, kung saan din ninyo na galing para lang makatulong kayo. Hindi ko yun hindi ko yan nawala, pwedeng wala yun. Pero gusto ko na yung lahat ng mga pamilya, mga pamisan na nakasali nito, na makatanggap sila. Kasi original sila, mga anak sila, mga apo sila sa mga tao. Kaya sana maintindihan ninyo yung galit sa akin. Huwag kayong magalit kasi ayoko na ito pag-awayan ng pera, pero gusto ko yung patas ang laban. Oo. Diba? Kasi fair, ang gusto ko lang fair lang, diba? Fair tayong lahat. Kasi as I said, hindi naman natin madala yung pera sa langit, kung anong mangyari sa atin dito. Pero maraming masaya. Pagdating ng time, maraming masaya na natulungan natin na pamisa sa aking mga advokasya. Sana tulungan tayo kasi pinagdasal ko talaga ito. Nagdasal ako na sana mangingibabaw ang tawag ito. Ang katotohanan talaga, lalabas ang katotohanan na hindi ako nagsinungaling. Kasi nandito sa akin ang mga original na So, yun ang ulitin na Pangulong His Excellency President Bongbong Marcos Jr. na sana malaman mo ang katotohanan. Kasi hindi lang naman kasi pamisa, alam ko pamisa yan kung hindi sila ang totoo. So, at saka nandyan sa loob ang gobernador na monetary board na pag-iisipan mo na ninyo kasi para mabalance ito at saka kasi ipaglalaban ko talaga ang katotohanan lang.